Hello everyone, welcome to Hula Juan. Ang reading na ito ay para sa sign of Leo for the month of April in 2024. So, unahin natin ang general forecast. Pagtapos ng general forecast is career and money. And then relationships or love life. Tapos advice cards. Welcome po kayong lahat dito sa Hula Juan. Ang goal ng channel na ito ay magbigay ng gabay using light from above with loving intentions para may positive energies ang lahat. So, unahin natin general forecast. Okay. King of Swords. Okay. Leo, nakikita ko sa inyo na somehow punong-puno kayo ng passion, punong-puno kayo ng mga ideas, or you have this things na na-imagine mo na gusto mong magawa. But then kulang din sa factors ng actions, and kulang din sa factors ng rationality. Kumbaga yung pag-iisip, ano ba yung practical, ano ba yung, alam mo yun, yung mga ganon. So nakikita ko sa inyo na merong pagkukulang din pagdating sa actions mismo. Siguro you're feeling uninspired, no? Yun yung nakikita ko sa inyo dito. When it comes to sa April 2024, I see you as somebody na kine-question ang sarili mo. Kine-question mo yung sarili mo kasi parang feeling mo hindi mo deserve or hindi mo kaya, or parang pakiramdam mo napakababa ng tingin mo sa sarili mo, or feeling mo ang baba ng tingin sa'yo ng ibang tao. So, yun yung mga bagay na nakikita ko sa inyo in April 2024. So, ang advice sa inyo is to focus more on yourself. Instead of helping others, instead of focusing on other people, be more aware of ano ba yung mga kailangan mong gawin for yourself. Okay? Because wala kang maibigay daw eh. There's not much for you. Wala kang masyadong mai-offer sa ibang tao, wala kang masyadong maibigay kasi ikaw mismo kulang ka. So mas kailangan mo ang sarili mo sa buwan na to kaysa sa mas ibibigay mo yung oras mo sa ibang tao. Okay? Does that make sense? I hope that makes sense sa inyo. Okay. So, move on tayo sa career and money. So kung nakatulong sa inyo ang reading na to, please subscribe, hit the like button if you are on YouTube. Like and follow pag kayo ay nasa Facebook. Huwag nyo din po kalimutan na i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Alright. For career and money, ayun din eh. Nakikita ko sa inyo na parang medyo kulang kayo sa action. Kulang kayo sa action talagang, hindi ko alam, ano ba, tinatamad ba kayo or what? Ano bang nangyayari? But one thing na kailangan nyong malaman, Leo, is that ang daming binibigay na opportunity sa inyo ng universe na hindi mo napapansin. Minsan kailangan mo lang talaga siyang hanapin, minsan kailangan mo lang siyang pansinin. It can be in a form of people na nakikilala mo or may tumatawag or anything. Kailangan mong pansinin ang mga opportunities around you. Look at things na parang baka naman may pwede pang gawin, okay? Because nakikita ko rin sa inyo na sa April 2024, there's so much disappointment na nakikita ko with you. Pwedeng parang disheartened ka, kumbaga wala kang masyadong gana, kasi may mga bagay na nangyayari na parang hindi ka masyadong matutuwa, so parang naapektuhan yung career and money mo. Anong kailangan mong gawin, Leo? Is bilisan mo ang actions mo. Kailangan mong bilisan kasi sayang daw yung mga opportunity na binibigay sa'yo eh. Yes, oo, may mga reason ka kung bakit kailangan mong maging mabagal, ganyan, pero sayang yung mga nangyayari, sayang yung mga dumadaan.
So, wag mo daw palagpasin and go ahead, okay? Kasi kung hindi daw, ang mga nangyayari sa'yo is yung parang madami ka namang pwedeng gawin, ang dami mong potential. But then, hindi mo siya magawa because nga yun. Kung hindi ka kikilos, masasayang daw ang lahat. Okay? Move on tayo sa relationships or love life. Relationships and love life for Leo, April 2024. Okay. May similarities ang energies. Pwedeng may kinalaman sa relationships mo yung mga nangyayari sa'yo. So, when it comes to your love life naman, alam mo, somehow nakikita ko sa inyo na ito yung hope mo for you to feel more inspired and to feel more of that person na napaka-productive and napakasaya. So, hinahanap mo yon sa ibang tao. Okay? Which is, pwede din naman yon kasi tao lang naman tayo, but you need to do it yourself as well. Yun yung nakikita ko rito. When it comes to the relationships, okay ka naman eh. Kumbaga, mas ganado ka. So, andun yung inspiration mo, andun yung mga hope mo na parang sana mas maging maayos siya. And, yun yung nagpapasaya sa'yo, you know? Yun yung nakikita ko sa inyo. Pagdating sa love life or sa relationships, no, hindi naman kailangan na jowa-jowa to, pwede naman to anyone, to anybody, family, 'di ba? Pwede din. Is to be less of that person na napaka-strict, no? Huwag ka masyadong strict pagdating sa friends and family mo. And then doon mo makikita, doon mo ma-explore yung lakas mo, doon mo makikita yung mga pagkakataon na ma-realize mo sa sarili mo na mayroon ka pa palang kakayahan. Ayun, yun yung nakikita ko rito sa inyo. Kuha na tayo ng advice cards. Meron po tayong 2024 forecast for your sign. Kung hindi nyo po yun napapanood, hanapin nyo lang yun sa videos ko. Yun po yung gabay ninyo sa buong taon. So, advice cards muna tayo. Leo, there are many things na pwede mong gawin for yourself. Hanapin mo yung mga bagay na magpapasaya sa'yo. Hanapin mo din yung mga bagay na magbibigay sa'yo ng encouragement. Iwas tayo dun sa mga tao na hindi naman nakakatulong. Pero wag mo na din silang i-bash. Alam mo yon? Yung iba kasi magko-comment, ay oo nga kasi may mga taong ganito, ganyan, walang kwenta, ganon. Pero alam mo yon, hindi na mawawala yun eh. Kasi at some point, ikaw din naman, tayo din naman bilang tao, nagkakaroon din tayo ng ganong klaseng mga kaugalian, no? So, just move forward, okay? Ayan. Have courage to ask for help. Have courage to ask for and accept help. Asking for help is a sign of strength, as is accepting it as it is offered to you. Very often, when you ask God for help, prayers are answered through other people. Be sure to accept this assistance as well as give it to others as you are guided. So, huwag kang matakot na humingi ng tulong sa iba. And kung kaya mo naman and talagang maluwag sa loob mo, then tumulong ka rin sa iba sa kahit maliit lang na paraan. Okay? Food. You see, kailangan mo talagang sarili mo. Kailangan mong alagaan ng sarili mo. Nourishment, relationships, and health. Kailangan kumakain ka ng maayos, matulog ka ng okay. Apart from that, yung mga sinasabi mo sa sarili mo, dapat maganda din. Yung ine-engganyo mo yung sarili mo na to do things better. Okay? Ito naman, independence. The more you learn to feed yourself on the inside and care for the inner child, the more freestanding you become. Help me feed and love this inner child, dear Lord. So, wag mong hayaan na alagaan yung sarili mo, bigyan yung sarili mo ng pagkakataon na patunayan sa sarili mo at sa ibang tao. Unang-una sa lahat, yung para sa sayo. Kasi kung may tiwala ka sa sarili mo at alam mong kaya mo ang mga bagay na hinaharap mo, then maganda, 'di ba? Maganda sana 'yon. Magiging okay yung mga pwedeng mapupush mo pa yung sarili mo to do things. So, yun yung nakikita ko sa inyo, no, Leo. So,
Yan ang forecast mo for this month. Subscribe to Hula Juan on YouTube and follow us on Facebook para every month may abangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat naputi ang iyong intention. See you sa next reading.